Kumusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong isang maingay na nepo baby na solar boy ng bayan. Si Leandro Luis na naman nag-iingay sa Kongreso. Now, ang sabi niya, si Recto daw at itong si Guardiola ay merong ah, business. Kumaga, ginastusan daw ni Guardiola ng 1 bilyon itong ano ni Vilma Santos at saka ni Lucky Manzano, okay. Na merong sinasabi niya meron siyang nakalap na impormasyon. Ang problema dito sa Kongreso, eh, nag-iingay siya, pero wala siyang maipakitang ebidensya, resibo na pinapatunayan na meron ng binigay itong si Guardiola. Hindi naman tayo nagtatanggol sa mga congressman na korap, na katulad nitong tao na ito, okay. Pero dapat ipakita natin kung sino yung mga nagte-take advantage sa mga ganitong sitwasyon. Especially, okay, itong si Leandro Lubiste, eh mukhang nasa iba't ibang events ng mga Duterte, especially ng PDP Laban. Okay? At mukhang may plano 'to maging senador, okay, sa 2028. Ang pagkakaalam ko, sa edad na 35 years old, pwede ka ng ah, mag-apply, okay, or not apply but rather maging kandidato bilang isang senador, okay. Now, sige dito sa video na ito, pakinggan natin yung kanyang dahilan, okay. Medyo mahaba dun sa ano, eh, sa actual na video, guys. So breakdown lang natin at so ipapakita din natin yung mga reaksyon ng mga ilang kongresista na ayon kay Leandro de Viste, kay Solar Boy, eh, lahat daw ng congressman nagbabayad, nagvo-vote buying. Kayo naniniwala kayo diyan? Naniniwala ba kayo na talamak yung vote buying ng lahat ng congressman? Sabi niya yan, okey? At, kaya merong mga umaangal na mga congressman at congresswoman. Kasi kung hanggang salita ka lang, eh, wala kang patutunguhan. So yun, let's, watch and pakinggan niyo mabuti yung kanyang pananalita at ang kanyang kilos, okay. So, dito niyo makikita kung anong klaseng taong 'to si Leviste. Sige, play natin guys. Mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker. terms of your question, why now? I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin Iniisip niyo guys yung Cabral files na tinatago niya, 'di ba ano nangyari? 'Di ba, supot. Kasi wala, walang ano, walang matibay na ebidensya na tinuturo niya halos lahat ng mga congressman, na bumoto daw, eh, binigyan ng parang proyekto para makakuha ng pera. Eh, 'di ba, natuna lang 'yun, na naging supot kasi wala siyang maipakita na ebidensya. Walang traction, walang nakuhang simpatya sa mga, tao. Kaya ngayon, ang fino-focus niya naman, last time nasa flood control siya, 'di ba? Ngayon ang focus niya naman itong si Ralph Recto at yung si Guardiola, okey? Kaya grabe yung, ah, grabe yung gusto niyang atensyon, na makapagsalita man lang dito sa podium sa ano, sa Kongreso, okey? And mind you, nagsasabi siya ng corruption, transparency and all that. Tanungin niyang sarili niya, naging transparent ba siya sa
franchise na ibinigay sa kanya ng gobyerno. Yan ang isipin natin. din ang Yeah. mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito? Yun ang gusto niyang malaman. Okay? Pero, puro ingay, pero wala naman siyang ginagawang, kung meron siyang ganitong inilalabas, iniingay, okay? Wala naman siyang ebidensya, resibo, pictures, okay? O transaction na nangyari. Yung isang contractor na nagbibigay ng pera sa isang politiko. Kaya, kung iisipin nyo guys, puro ingay lang eh. Kasi, di ba, iisipin mo mag-aaksa ka ng isang tao, pero wala ka man lang ebidensya na mailalahad. So, anong tawag doon? Lahat sa mga abogado, sabi nila, puro hearsay lang yan. Hearsay kasi, wala ka namang ebidensya. Klarong-klaro, di ba? So, sige, continue natin dito. Let's see yung sagot ni Congressman Jay. Mr. Speaker, Deputy Speaker Suarez, please respond and we will wrap up because the 10 question minutes lang. has already expired. Please take note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Magkano po bang ginastos mo sa election mo? Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang election. Magkano po? Nasa Facebook po at inano ko naman na ako ay nag-foundation. Imagine niyo tinanong lang siya, magkano yung kampanya mo? Ang sagot niya, nandun lahat sa Facebook. Di ba, siya mismo dapat alam niya yun eh. Kung magkano yung ginastos niya sa kampanya, dapat sinabi niya ng diretso. Hindi yung sasabihin mo na, nandun lahat sa Facebook, tapos sasabihin niya, nag-donate siya ng ganito, ganyan, tapos meron siyang dinonate sa 6 billion dito sa explain niya. So, hindi siya makadiretso ng sagot doon sa magkano yung ginastos mo sa kumpanya mo. Later may papakita kong video ng 6 billion pesos para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Kung saan na siya mapupunta, di ba? Speaker, kasi Gulo. diba, sabi, Ako po ay hindi magkano ba sisinungaling. gastos nyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. Yun nga. Ako ay may foundation na nag-donate ng ako ay may So yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya? Hirap pag-Tagalog kung lumaki ka ng Inglesero, no? Ako medyo nahihirapan ako mag-Tagalog kasi nung maliit ako, nasa Maynila ako, tapos umuwi ako ng probinsya when I was 10 years old. Tapos, syempre, nakalimutan natin yung dialect, kung paano magsalita ng Tagalog. Pero iba naman yung sitwasyon ngayon, di ba? Pero sa kanya, sana pwede niya naman sigurong i-English yung kanyang gustong sabihin, di ba? Para hindi siya ma-confuse kita mo, tinatanong siya kung magkano yung donate mo, tapos iba-iba yung kanyang sinasagot.
kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school at bigas at relief So yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan ang paraan ginastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong after the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. At ayaw ko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakakong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just response. Yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako. Parang ang dami na natin pinuntahan na topic. From vote buying to partnerships and to... Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpellation? My point is, Mr. Speaker, is... Ito yung sinasabi ng Bright Boy. Ito may reaction sa itsura niya. 2 hours, hinihingi niya sa speaker. Eh, wala namang patutunguhan yan. Yung kanyang pag-iingay dito sa Kongreso, di ba? O, sige. There was a proper venue. There was a proper opportunity to take the legal recourse to address whatever concerns an alleged congressman. We had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity of the podium and the bright lights of Congress to set aside their political interests and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much. So anong sinabi ni Congressman Jay? Proper forum. Kasi kung nagrereklamo si Leandro ng vote buying at binigyan daw ng pera ni Guardiola itong maginang Vilma Santos sa Kalaki. Eh sana pumunta siya saan? Sa Kongreso. Sorry. Sa COMELEC pala. Sorry. Sa COMELEC kasi letter C . Okay. So sa COMELEC, di ba? Kung any vote buying issue, doon sa COMELEC. Now, anong sagot ng kanyang anak? Okay? Now, punta tayo sa another tab, guys. And then, pakita ko sa inyo. Yan. Set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Oo nga eh. O, di ba? Puro lang salita pero wala na siyang resibong pinapakita. Kung meron man, kailangan niya pumunta sa isang proper event, forum, para ipakita niya, di ba? Kaysa sa doon sa Facebook, pakita siya ng pictures. Pero yung ibang pictures, by the way, kung di niyo po alam, AI. In-AI yung kamay ng isang kasama nila. So mapapaisip ka, totoong pictures ba yun? Di ba? Di po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Guardiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Guardiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Daviste na mayroon silang may mga
maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In Yeah. fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but all the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I Thank respond? Kung merong ganitong issue, guys, na vote buying, etc., I think yung Kongreso at yung Senado din, meron silang kanilang komite nag-iimbestiga in terms of election. Merong komite. Pwede itong magpasa ng resolution, itong si Leviste. Kaso ang ginawa niya, grandstanding. Diba? Ang ingay, pero walang laman. O sige. Majority Leader. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman from That 1st was- District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binang So, paano dapat ikaw yung nag-iingay? Dapat ikaw yung magbigay ng resibo, di ba? Halimbawa, guys, si Senator Ping Lacson, bago siya sumampa sa podium ng Senate, bago siya mag-privilege speech, ang ginagawa niya muna, kung meron siyang ibabatong issue o aligasyon sa isang tao, sa isang politiko, ang ginagawa niya, kaya ng ginawa niya kay Marcoleta. So ang ginawa niya, nag-research siya lahat ng mga evidences, videos, pictures, o ano man, compel niya at inilalahad niya na lahat yon. Ikumpara mo to dito kay Leandro, puro lang salita, pero wala siyang may pakitang dokumento, pictures, videos, etc. Diba? So yan ang difference sa isang nagre-research na politiko na lahat ng ebidensya nasa kanya, kaysa sa isang taong nag-iingay lang pero walang laman na dala. get sa aking privilege speech kanina, ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga rekto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman? Wala pa siyang may pakita. Yun na nga eh. So yun ang yung sagot ni Ryan Recto. Now guys, ito na last. So sa tingin nyo ba, si Congressman Leila de Lima nagvo-vote buying? Kasi sinabi niya, lahat daw. Ito, pakinggan natin yung sagot niya. Okay.
about his claim, the general claim, Mm. that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of Yeah. 2025. And I remember Papa. Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste if in fact that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody. Yan. So mga party list. Katulad ni Ma'am Leila, ni Kong Chel Jokno, yung Makabayan. Anong prueba niya dito sa mga tao na ito? Diba? Nagvo-vote buying ba sila? Ano sa tingin niyo guys? Napakalayo. Wala ngang pera itong mga tao na to na milyon kumpara sa kanya na over billions of pesos na hindi niya naman pinaghirapan. Everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because that I is a request the parliamentary majority leader inquiry. Yes. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila de Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Majority, but you would want it from the mouth himself of Representative Leviste about Yan. Ginagalit yung mga veterano. that withdrawal. Majority leader. Mr. It's not Speaker, just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that being the Pwede po ba? case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Luis. The Mr. Honorable Speaker, Luis recognized. first, I would like to clarify that that there are some, Yeah, but not bawi na. all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. Yan, bawi na. So please do Bawi na si Solar Boy. not consider that I said that all. And I definitely Pero sinabi mo na Please consider, do not consider. Pero sinabi mo na nung una. Diba? Yun yung sabi nila, bright boy daw. Genius. withdraw that there are Mr. Speaker, the request of this representation is with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? yes, but I think also portion of the speech. for the benefit of the Majority people who are Leader. listening, Mr. Speaker, I Majority Leader, believe that order. party lists It doesn't need Majority Leader. explanation. by votes for the most part. Ang gulo niya, no? And Mr. that, Speaker, Ang gulo niya, no? No need to explain. You just have to say yes. I-withdraw ko. Tapos. Dami niya pang satsat. many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I move, Yes. or I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Honorable Leviste, to the Committee on Rules, as well as its The interpolation. So floor I has so move. decided already and it was referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Yan, ingay na. Yan. Tapos, ito ipapakita ko sa inyo guys. Dito, nagbibigay ng pera tong si Solar Boy. Ayan ha. Kitang-kita ha. Ayan ha. Kitang-kita. Siya yan ha. Siya nagbibigay ng 500. Sa inyo. Diba? Si hipokrito, no? Yan ang politikong trapo. At guys, wag tayong maniniwala sa mga paandar ni Leviste na nagsasabi na vote buying yung mga congressman. Siya. Ano sa tingin niya sa sarili niya? Ngayon, meron ng investigasyon na tinitignan yung vote buying na ginagawa niya dito sa video nito ng COMELEC. Okay? So guys, salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento, suggestions sa ating video o komento kay Leandro, paki-comment sa comment section at if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.